O gusto mga kababayan paimbestigahan ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta si Senator Amy Marcos. Bakit nandiyan Mr. Maravillas gustong paimbestigahan? Kasi ito po yung issue sa realignment ng 13 billion pesos na pondo intended sana sa mga beneficiaries ng 4Ps. O diba, for the past several weeks, ito yung naging controversy. Diniprivean niya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ni Senator Amy, yung ating mga 4Ps, yung mga mahihirap, kasi ni-realign po ng senadora. Ito yung unang lumitaw mga kababayan sa Congress. Ang nagpaputok nito po si ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. So ito yung laman ng balita ngayon 24 minutes ago pa lang sa Manila Bulletin. Sabi ni Congressman Marcoleta, malaking problema ito. Marcoleta wants formal probe on Amy Marcos realignment of 13 billion for peace funds. Pero binasa ko po, ang intensyon ni binasa ko yung balita, ang intensyon ni Marcoleta, paraan niya once and for all, malinaw siya. In fairness niya kay Senadora Amy Marcos, baka mapikon dito mga kababayan si Amy Solucio. Kasi pag pinapaimbestigahan po, negative yung impression ng publiko pag pinapaimbestigahan. Di ba? Negative po yung impression ng taong bayan. Pero ang purpose po ni Marcoleta dito, para malaman niya yung totoo. Kasi naman niya Mr. Maravillas, masama talaga ang influensya ng mga Duterte. Na-influensya po si Super Ate. Sabi ng mga Marcos loyalist, si Super Ate naging anti-Marcos. Marcos mga kababayan na naging anti-Marcos. Sabi yan ng mga Marcos loyalista, naiinis sila kasi hindi sumang-ayon. Lagi ng kontra si Amy Marcos sa kanyang kapatid. Sabi ko nga, baka lang gusto lang ni Senator Amy Marcos na maging maayos ang lahat. Kaya ganun siya. Hindi maakusahan na yung magkakapatid nagsasabuatan. Kundi binabantayan niya yung kanyang kapatid na hindi maligaw ng landas. Kaya lang, ini-exploit ng mga kalaban. Di ba? Lumalabas mga kababayan si Amy Marcos, kontrabida na. Mas kinakampihan si Inday, si Digong, si Pacquiao, kontra sa mga policy ng ating Pangulong BBF. Kaya po, siyempre, yung mga Marcos loyalist, naiinis ba ang banta nila mga kababayan sa 2025? Hindi na nila iboboto si Amy Marcos. You see? So ito yung sabi, mga kababayan ni Congressman Marcoleta, malaki ang problema ito. 13 billion, yung ni-realign ni Amy Marcos daw, na dapat pondo sana ng 4Ps. Saan niya dinala ni Super Ate, Mr. Maravillas? Yun nga yung gustong paimbestigahan. So sabi rito, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta has called for a formal inquiry to once and for all set the record straight on Senator Amy Marcos' realignment of 13 billion pesos from the 2023 Pantawid Pamilyang Pilipino program or 4Ps budget, which deprived some 4 million poor Filipinos of much needed cash aid. Nilagay daw doon ni Super Ate sa AIX yata para pag nag-ikot-ikot din siya, yon ang kanyang kasama sa distribution.
Kaya lang, pondo yon mga kababayan ng Fortis. Marcoleta made a call during recent June hearing ng House Committee on Public Accounts and on Social Services that was attended by the Department of Social Welfare and Development Secretary na si Rex Gatchalian. Sabi po ni Marcoleta na baka misinterpret po ng senadora. In fairness niya to Senator Amy Marcos, we cannot make any judgment based on press reports. Siguro ang pwede natin gawin, let's make an official inquiry. Paano nangyari yan? This is a very serious issue, Mr. Chair. Sana, hopefully, we should have a formal inquiry. Let us do everything possible. Not only probably to identify who is or are responsible, but maybe better, yung may balik sana natin ito. So, ibig sabihin, ang intention mga kababayan ni Marcoleta, yung pondong tinabas, inalis. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. At nirealign ni Super Ate, 13 billion pong tumataginting, maibalik. Kasi kawawa po yung mga mahihirap, 13 billion po. Kaya marami yung hindi nakatanggap, mga kababayan, na-deprive sila. Tinabas ni Super Ate. Senator Amy Marcos reportedly made the realignment in her capacity as head of the Senate Finance Subcommittee in charge of the budget ng DSWD. It reportedly took place during the bicameral conference committee hearings between the House of Representatives and the Senate Finance Committee. The last time we checked, I think the House of Representatives has nothing to do with this. And after the BICAM, some miracles were performed. Pagayag mga kababayan ni Secretary Gatchalian, may milagroan niya. Biglang nag-disappear. Ang salarin mga kababayan, si Super Ate. The Sagip-Solon host constituency is the urban poor underscore the need to find out exactly what happened.
Bakit naman anya nagkaganon? There should be a reason. Malaking problema ito. Di naman basta naisip niya lang. Napapanaginip niya lang. Napapanaginipan niya, biglang tatanggal nito simply because there was underutilization here and there, sabi po ni Marcoleta. The 13 billion reduction reportedly deprived of cash assistance some 843,000 Filipino families, which is around 4 million per families. O yan po yung salarin. So sabi po ni Marcoleta, sana kung sino man responsible sa gumawa nito, iniisip niyang mabuti ito. Ayan po. Malaki ang stake ko naman dito sa sektor na ito na aking ginagalawan dito. Yung sagip kasi is social amelioration in genuine intervention on poverty. Ang ibig sabihin, iyon ang sektor na nire-represent po ni Marcoleta. Biglang natanggalan po ng 13 billion. Biglang nag-disappear po. Milagroan niya. Sabi ni Secretary Gatchalian. Ito yung sabi dito sa Abante News. Supplemental budget sa 4-piece, tinutukan siguro to. Biglang tinurukan yun. Ano yan? Tinutukan siguro na mali lang yung pagkasulat ng headline. So sabi rito, suportado ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List, Representative Raul Angelo Bungalon, ang panukala na magpasa ng supplemental budget para mapunan ang 9 billion pesos na kakulangan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece. Iginiit ni Bungalon ang pangangailangan na mapunan ang kakulangan na nag-ugat sa ginawang paglipat ng pondo ni Senator Amy Marcos mula sa 4-piece patungo sa ibang programa ng DSWD sa ilalim ng 2023 National Budget. Ang sabi sa mga naunang balita kasi, inilagay sa AIX ni Senator Amy yung pondo. Tinanggalan ng pondo yung 4-piece. Kaya papaimbestiga siya ngayon ng Congress. So yan man lang po mga kababayan ng mga balita ngayong Miyerkules Santo sa ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.